Hello sa inyo! Sigurado ako, pamilyar kayo sa bulaklak na ito, yung halos laging nakikita sa bawat hardin sa Pilipinas, di ba? Ngayon, pag-uusapan natin ang kwento sa likod nito. Halika, alamin natin ang alamat ng gumamela. Pero naisip nyo na ba, bakit kaya ang gumamela sa kabila ng napakaganda niyang kulay at anyo ay parang walang amoy? Walang bango, di ba? Well, may isang napakagandang alamat pala na sumasagot sa tanong na yan. At ang sagot, nagsisimula lahat sa isang dalaga. So halika't kilalanin natin ang bida sa ating kwento. Walang iba kundi si Mela. Okay, so isipin nyo to. Isang maliit, tahimik na nayon, alam mo yon, yung tipong simple lang talaga ang buhay at lahat ng tao ay magkakakilala. Diyan mismo nagsimula ang lahat. At sa nayon na ito, may isang dalaga na talagang hinahangaan ng lahat, hindi lang dahil sa ganda ng mukha niya ha, kundi dahil din sa sobrang busilak ng kanyang puso. At ang pangalan niya ay Mela. Isang pangalan na kasing simple at kasing dalisay ng kanyang buong pagkatao. Pero alam nyo, yung ganda niya, higit pa yan sa panlabas na anyo. Si Mela, siya yung parang larawan talaga ng kabutihan. Sobrang mapagkumbaba, magalang at laging handang tumulong. At ang paborito niyang lugar sa lahat, yung hardin nila. Doon buong pagmamahal niyang inaalagaan ng bawat halaman. Pero tulad ng maraming kwento, yung kapayapaan hindi laging nagtatagal. At dito sa kwento ni Mela, yung mismong pambihirang ganda niya ang magiging dahilan pa ng isang mabigat na pagsubok. Siyempre, dahil sa lahat ng katangian niyang yon, ang daming umibig at nanliligaw kay Mela. Pero sa lahat ng ito, may isang lalaki na talagang namukod tangi. Hindi sa kabutihan kundi sa sobrang kayabangan at sa pagiging mapilit niya. Grabe, kitang-kita mo talaga ang pagkakaiba nilang dalawa. Si Mela, mahinhin. Ang hanap niya ay tunay na pag-ibig. Samantalang itong binata, mayabang. Ang gusto lang ay makuha ang anumang naisin niya. Na para bang si Mela ay isang tropeyo lang na kailangang mapanalunan. Kahit na anong pilit sa kanya, nanatiling matatag si Mela. Alam mo yun, magalang pa rin siya, pero buo ang loob niya nung tinanggihan niya yung lalaki. Pinapakita lang nito na ang kabaitan niya ay may kasamang matibay na paninindigan. Pero, yun nga yung pagtanggi niyang yun ang naging mitya para sa isang madilim at talagang hindi inaasahang pangyayari. At ang masakit pa, nangyari ito sa mismong lugar na pinakamamahal ni Mela. So, isang gabi habang nag-iisa si Mela sa hardin at nagdidilig ng mga halaman niya, bigla na lang siyang hinarang ng mayabang na manliligaw. Yung hardin na dating lugar ng kapayapaan para sa kanya, biglang naging lugar ng takot. Muli, buong tapang na tumanggi si Mela. Pero this time, nabulag na sa galit yung lalaki. Hindi niya matanggap na nabasted siya. Sa marahas niyang pamimilit at habang pinoprotektahan ni Mela ang sarili niya, isang malagim na trahedyang nangyari. Sa isang iglap lang, ang buhay ng mabuting si Mela ay binawi. Walang salita ang makakapagsabi ng pighati na naramdaman ng kanyang mga magulang, lalo na yung nanay niya. At doon, sa gitna ng hardin, kung saan huling nakita ang kanyang anak, nanalangin ang ina. Isang panalangin na puno ng pait, pero puno rin ng pagmamahal. At ito ang dasal niya. Humiling siya ng isang alaala, isang laala ng buhay ng ayaw niyang si Mela. Isang bagay na sana ay manatili sa hardin nila magpakailanman para maging simbolo ng kabutihan ng kanyang anak. At ang panalangin na yun, isang dasal na galing sa pusong ina, ay dininig. Dito na magsisimula ang alamat na alam nating lahat ngayon. Kinabukasan, parang isang himala ang nangyari. Sa mismong lugar kung saan bumagsak si Mela, may isang bagong halaman na biglang tumubo. Mabilis itong lumaki, nagkaroon ng mga buko hanggang isang umaga na mukadkad ang isang bulaklak na kailanman ay hindi pa nila nakikita. At ang ganda ng bulaklak, sobrang ganda. Para bang ang mga talulot niya ay sumasalamin sa ngiti ni Mela at ang kulay nito ay kasing sigla ng kanyang busilak na puso. So para alalahanin ng kanilang anak, pinangalanan nila ang bulaklak na Gumamela, isang pangalang galing sa kanilang yumaong anak, ang mabuting si Mela. At dito na nasasagot yung tanong natin kanina sa simula, ang pambihirang ganda ng bulaklak, yan ang sumisimbolo sa panlabas na anyo ni Mela.
At yung kawalan nito ng bango? Well, yan naman ang simbolo ng kanyang tahimik at mapagkumbabang kabutihan. Kumbaga, ang kabaitan niya hindi kailangang ipagsigawan, sapat nang ito'y nararamdaman. Kaya naman, ang aral na iniiwan sa atin ng alamat ng gumamela ay napakalinaw, di ba? Na ang tunay na kagandahan ay hindi lang sa panlabas na anyo na susukat. Ito ay nasa kabutihan, nasa pagiging mapagkumbaba at nasa paninindigan. Lahat ng katangiang taglay ni Mela. So ngayon, ibabalik ko sa inyo yung tanong. Matapos nating marinig ang kwento ni Mela at ng gumamela, para sa inyo, ano nga ba ang kahulugan ng tunay na ganda? Isang bagay na magandang pag-isipan.